Samantala, kalalabas lang po ng Philippine Area of Responsibility kahapon ng bagyong Nika. Naka-alerto ulit ang mga taga-Isabela para sa bagyong Ophel. Sa Isabela kasi ang isa sa mga lugar kung saan posibleng mag-landfall ang bagong bagyo. At live mula sa Etxague, Isabela, may unang balita. James Agustin. James, kumusta panahon dyan ngayon? Ivan, maganda yung panahon dito sa Isabela simula pa kahapon pero puspusan na yung paghahanda ng mga otoridad para nga sa paparating na bagyong Ophel. Sa mga bayan sa northern at central portions na nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ipinatutupad na ulit ang liquor ban. Bawal na rin lumangoy, maglayag at mangisda. Kahapon nakita natin ang mga pinsalang idinulot na nagdaang bagyong Nika sa ilang bayan na ating naikutan. May mga bahay at establishmento na natanggalan ng bubong at mayroon din mga nawasak. Nananawagan ng tulong ang mga residente. May mga tulay rin na hindi madaanan dahil sa umapaw na ilog. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Ang Magat Dam patuloy ang pagpapakawala ng tubig. Nakabukas ang dalawang spillway gate nito. As of 4 a.m. nasa 188.73 meters ang antas ng tubig. Normal level ito pero kinakailangan magbawas dahil sa volume ng tubig mula sa watershed at iba pang kalapit na lugar. Samantala, Ivan, ito nakikita nyo ngayon, ito yung tinatawag na Fogo Bridge dito sa bayan ng Etxague sa Isabela. Isa lamang ito doon sa tatlong tulay na hindi nadaan ng kahapon dahil umapaw yung ilog. Ngayong araw naman ay medyo bumaba na yung level, yung antas ng tubig sa ilog. Kaya nga naman ito'y nadadaanan na ng ilang mga motorista. Naging problema lamang yung mga sanga ng puno na nakaharang dyan na pinagtulungang alisin ng mga residente. Isa lamang po ito doon sa mga tulay na patungo doon sa bayan ng San Isidro mula dito sa Etxague. Yan muna ilitas mula rito sa lalawigan ng Isabela. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, yung mga nagsilikas ba nung nakaraang bagyong Sinika, pinauwi muna o nananatili na rin sila sa evacuation center dahil may bagong bagyo? At kumustahin ko na rin yung supply natin ng mga relief goods? Yes, Ivan, kahapon ay umuwi na yung mga residente na lumikas. Nakipag-coordinate tayo doon sa mga nasa coastal municipalities, maging doon sa mga bayan. Kaunti na lamang yung mga residente na nasa evacuation center. Doon naman sa relief packs, patuloy yung repacking na ginagawa ngayon ng provincial government. More than 5,000 na relief packs. Dagdag doon sa stockpile nila na sa 8,700 na mga relief goods. Ang ginagawa kasing diskarte dito, Ivan, halimbawa dito sa bayan ng Etxague, identified na nila yung mga area na karaniwang binabahaw, di kaya naman na-isolate kapag malakas yung buhos ng ulan dahil hindi madaanan yung mga tulay. Kaya nagpe-proposition na sila ng mga relief goods. Dahil nga dito sa nagdaang bagyo, ang diskarte nila simula pa kahapon, nire-replenish nila yung relief goods dahil maganda yung panahon simula pa kahapon dito sa Isabela. Ivan. Yung Magat Dam, James, hanggang kailan daw magpapakawala ng tubig? Hindi pa masabi, Ivan, ng mga otoridad sa atin kung hanggang kailan pa magpapakawala ng tubig yung Magat Dam. Pero napaka-importante nun dahil doon sa volume ng tubig na ibinuhos nitong nagdaang bagyong Nika, bukod pa doon sa mga tubig na nanggagaling sa watershed at sa mga kalapit na lugar. Bilang paghahanda na rin yan dito sa paparating na bagyong Ophel. Ivan. Maraming salamat, James Agustin.